Ang kasaysayan ng comics sa Pilipinas ay isang makulay na tapiserya ng mga kwentong sumasalamin sa kalinangan, politika at pang-araw-araw na pakikibaka ng bawat mamamayan. Sa gitna ng mga bayaning may kakaibang lakas at mga nilalang mula sa mitolohiya, umusbong ang isang natatanging obra na hindi gumamit ng kapa o kapangyarihan upang makuha ang atensyon ng madla. Sa halip, ginamit nito ang katatawanan, matalas na komentaryo at mga karakter na tila ba hiningi lamang sa kapitbahayan. Ito ang Pugad Baboy, ang itinuturing na isa sa mga pinakamatagumpay at pinakamahalagang comic strip sa kasaysayan ng bansa. Ang paglalakbay ng seryeng ito ay hindi lamang kwento ng sining, kundi kwento ng isang lipunang pilit na humahanap ng paraan upang mapatawan ang sarili sa kabila ng mga suliranin. Ang utak at kamay sa likod ng obrang ito ay walang iba kundi si Apolonio Paul Medina Jr. Ang pagsilang ng Pugad Baboy hindi isang planadong proyekto na may malaking pondo. Ito ay nagmula sa isang payak na pangangailangan at pagkakataon. Si Paul Medina Jr. ay isang arkitekto sa pamamagitan ng edukasyon at nung huling bahagi ng dekada 80, siya ay nagtatrabaho sa bansang Iraq. Sa gitna ng init ng disyerto at pangungulila sa bayan, nagsimula siyang gumuhit ng mga karakter na base sa kanyang mga kakilala at kamag-anak. Noong 18 ng Mayo 1988, opisyal na lumabas ang unang strip ng Pugad Baboy sa pahayagang Philippine Daily Inquirer. Ito ang naging tahanan ng comics sa loob ng mahigit 2 dekada, kung saan araw-araw inaabangan ng mga mambabasa ang mga hirit ni Pulgas, Dagul at iba pang naninirahan sa sikat na sityo. Nagsimula ang lahat sa isang maliit na spasyo sa dyaryo, ngunit agad itong kumuha ng atensyon dahil sa kakaibang atake nito. Ang pamagat na Pugad Baboy ay isang paglalarawan sa pisikal na anyo ng mga karakter. Karamihan sa kanila ay may makalakihan ng pangangatawan, isang biro ni Medina sa sarili niyang pamilya at mga kaibigan. Ang tagpuan ay sa isang kathang-isip na komunidad sa Maynila kung saan ang mga bahay ay dikit-dikit at ang mga usapan ay laging nauuwi sa politika o pagkain. Ang bawat karakter ay may kani-kaniyang gampani na sumasagisag sa iba't ibang sektor ng lipunan. Si Dagul na isang kusinero at ama ng tahanan. Si Elsa na asawang laging nagjejeta at ang mga anak na ng sina Tiny at Butch. At ang pinakasikat sa lahat, si Pulgas, ang asong anthropomorphic na nagsasalita, nagsusuot ng damit at may iba't ibang alter ego gaya na Dobermax at ang pulis pang kalawakan. Sumikat ang Pugad Baboy dahil sa talas ng panulat ni Medina na humalo sa sining ng pagguhit. Hindi lamang ito basta nakakatawa, ito ay matalino. Sa panahon ng administrasyon ni Corazon Aquino hanggang sa mga sumunod na pangulo, ang Pugad Baboy naging boses ng ordinaryong Pinoy na nakikipagbuno sa korupsyon, trapiko, mataas na bilihin at mga katiwalian sa gobyerno. Ang bawat punchline ay may kasamang aral o kuro-kuro na nagpapaisip sa mamabasa. Noong panahong iyon, ang mga Pilipino ay naghahanap ng outlet para sa kanilang mga hinaing matapos ang mahabang panahon ng diktadorya. At ang Pugad Baboy ay nagbigay ng espasyong iyon sa parang hindi nakakasawa at madaling intindihin. Ang nostalikong pakiramdam na hatid nito ay nagmumula sa katotohanan ng bawat pamilyang Pilipino ay nakikita ang kanilang sarili sa pamilya ni Dagul. Ang bawat hapagkainan, bawat away magkakapit-bahay at bawat chismis sa kanto ay nilarawan ng may pagmamahal at katatawanan. Nagustuhan ito ng mga Pilipino dahil sa pagiging totoo nito. Ang wika na ginamit ni Medina ay wika ng kalye, may halong Taglish, may mga balbal na salita at may mga terminong tanging mga Pinoy lamang makakaunawa. Ang mga serye ng The Adventures of Pulgas ay nagdala sa mga mambabasa sa mga kwentong tila pelikulang aksyon ngunit puno ng parody sa mga sikat na personalidad. Dito na ipakita ang galing ni Medina sa pagbuo ng mga story arcs na tumatagal ng ilang linggo, isang bagay na bihirang gawin sa mga daily comic strips noon. Ang bawat volume na inilathala ng New Day Publishers at kalaunan ni Paul Medina Jr. Novelties ay mabilis na nauubos sa mga bookstore dahil naging koleksyon na ito ng mga kabataan at matatanda. Gayunpaman, ang katanyagan ay laging may kaakibat na pagsubok. Ang kasaysayan ng Pugad Baboy hindi nakaligtas sa mga kontrobersiya na naging mitya ng malalaking pagbabago sa direksyon nito. Ang pinakamalaking issue na yumanig sa comics na ito ay naganap noong Hunyo 2013 sa isang strip na inilathala sa Philippine Daily Inquirer. Gumawa si Medina ng isang biro tungkol sa pagiging hipokrito ng ilang mga Katolikong paaralan, partikular na ang St. Scholastica's College. Sa nasabing strip, binanggit ang diskriminasyon laban sa mga miyembro ng LGBTQ+ community sa loob ng mga relihiyosong institusyon. Ang biro ay tumama sa sensitibong bahagi ng lipunan at nagresulta sa mabilis na pagkilos ng administrasyon ng paaralan. Sila ay nagpadala ng formal na reklamo sa pamunuan ng Inquirer na nagbunga ng pansamantalang pagkakasuspinde sa strip ni Medina.
Dito nagsimula ang lamat sa relasyon ni Paul Medina Jr. at ng pahayagang naging tahanan niya sa loob ng 25 taon. Sa gitna ng kontrobersiya, humingi ng paumanhin ng inquirer sa paaralan. Ngunit naramdaman ni Medina na hindi siya sapat na ipagtanggol ng kanyang kumpanya. Ayon sa mga ulat at sa mga pahayag mismo ni Medina, may mga nauna ring alitan tungkol sa kanyang mga kritikal na strips laban sa ilang makapangyarihang personalidad at politiko. Ang issue sa Saint Scholastica ang naging huling patak na nagpaapo sa baso. Nagdesisyon si Medina na magbitiw at tuluyang lisanin ng inquirer. Ito ay isang madilim na yugto para sa mga taghanga dahil ang pagkawala ng pugad baboy sa pahayagan ay tila pagkawala ng isang matalik na kaibigan tuwing umaga. Marami ang nag-akala na ito na ang katapusan ng sityo at ang mga karakter na may nahal ng bayan. Ngunit hindi doon nagtapos ang alab ng pugad baboy. Matapos lisanin ng inquirer, lumipat ang strip sa online platform na Rappler, kung saan nagkaroon si Medina ng higit na kalayaan sa pagpili ng paksa ng walang pangamba sa editorial censorship na madalas niyang nararanasan sa tradisyonal na media. Ang paglipat na ito ay sumasagisag sa pagbabago ng panahon. Mula sa tinta at papel patungo sa pixels at screens, bagaman nagpatuloy ang paglalathala, ang dalas at presensya nito ay hindi na gaya ng dati na nakikita sa bawat kanto ng bansa sa pamamagitan ng dyaryo. Ang merkado ng comics sa Pilipinas ay nagsimula na ring magbago sa pagpasok ng mga digital webtoons at ang unti-unting paghihina ng print media. Ang sagot kung bakit ito tila nawala ay nakasalalay sa pagbabago ng gawin ng mga mambabasa at sa personal na desisyon ni Medina na maging malaya. Ang paghinto ng regular na paglalabas sa mga pangunahing pahayagan ay nagbigay ng impresyon na ang pugad baboy ay tapos na. Sa kasalukuyan, si Paul Medina Jr. ay nananatiling aktibo sa paggawa ng sining, ngunit mas nakatutok siya ngayon sa self-publishing at sa pagbuo ng mga bagong volumes ng kanyang mga libro. Ang kalagayan ng pugad baboy sa merkado ngayon ay maaari nating ituring na cult classic na may matatag na pundasyon ng mga tagahanga. Hindi na ito ang mainstream na higante na dati ay pinag-uusapan sa bawat opisina. Ngunit ang impluwensya nito ay nananatiling buhay sa mga bagong henerasyon ng mga cartoonist na kumuha ng inspirasyon sa kanyang matapang na pamamaraan ng pagkukwento. Si Paul Medina Jr. ay nasa bansa pa rin, patuloy na nagtatrabaho sa kanyang mga proyekto. Bagaman hindi na siya kasing ingay ng dekada 90, ang kanyang mga obra ay madalas makita sa mga art fair at comics conventions gaya ng Comic-Con. Ang kanyang mga libro na umabot na sa mahigit 30 volume ay patuloy na muling nililimpag para sa mga bagong mambabasa. Tungkol naman sa kung ibabalik pa ba ito sa traditional na format, ang sagot ay nakadepende sa direksyon ng media sa bansa. Sa ngayon, ang pugad baboy nabubuhay sa isang hybrid na mundo. Bahaging digital, bahaging koleksyon ng mga hardbound na libro. Ang pagkawala o paghina ng pugad baboy sa kamalayan ng publiko ay refleksyon din ng mas malawak na krisis sa industriya ng comics sa Pilipinas. Ang mga lokal na comics ay naharap sa matitinding kompetisyon mula sa mga banyagang manga at comics, pati na rin sa bilis ng impormasyon sa social media kung saan ang mga memes ay nagsisilbing bagong anyo ng political na satira. Sa pagbabalik tanaw, ang pugad baboy nagsilbing salamin ng ating lipunan sa loob ng higit 3 dekada. Mula sa mga simpleng biro tungkol sa pagkain hanggang sa malalalim na kritika sa gobyerno, naitatala nito ang bawat yugto ng ating pagbago bilang isang nasyon. Ang nostalikong haplos nito sa ating alaala ay hindi lamang dahil sa nakakatawang eksena, kundi dahil sa naramdaman natin ng hindi tayo nag-iisa sa ating mga problema. Kapag binabasa natin ang pugad baboy, tila ba nakikipag-usap tayo sa isang lumang kaibigan na kahit gaano nakatanda ay hindi nawawalan ng kwento at laging may baon na tawa. Subalit sa gitna ng modernong panahon ng digital comics, tila isang kayamanan ng muling paglitaw ng mga physical copies ng mga klasikong volume na natagpuan sa isang warehouse sa Paco, Maynila. Ang anunsyong ito ay hindi lamang basta bentahan, kundi isang paalala sa integridad ng sining at sa malalim na koneksyon ng may akda sa kanyang mga mambabasa. Ang mga volume na kasama sa limitadong stocks na ito, ang volumes 9, 11, 13, 14, 15 at 18, kasamang special na issue na pirata, ay sumasalamin sa iba't ibang yugto ng lipunang Pilipino na binigyang buhay at binatikos ng mga karakter na Pulgas, Dagul at ang buong komunidad ng pugad baboy. Sa presyong 300 pesos bawat isa, pinatunayan ni Medina na ang layon ng kanyang muling pagbebenta ay hindi upang kumita ng labis kundi upang masiguro na ang kanyang mga obra ay makakarating sa kamay ng mga tunay na fan sa makatarungang halaga. Sa katunayan, ang kanyang matapang na pahayag laban sa mga resellers na nagtataas ng presyo ay isang mahalagang aspeto sa balitang ito. Sa paghahambing niya sa mga overpriced na libro sa Hotel Minibar Snacks, ipinapahiwatig niya na ang sining ay dapat manatiling abot kaya't hindi dapat ituring na elitistang collectible na para lamang sa may malalalim na bulsa.
Higit pa sa kasalukuyang inventaryo, nagbigay rin ng pag-asa si Medina sa mga nagnanais na makumpleto ang kanilang koleksyon sa pamamagitan ng pagbanggit sa kanyang plano na ire-reprint ang lahat ng kanyang back issues. Bagamat ito'y nakadepende sa kanyang kakayahan at resources, ang pangakong ito'y nagpapakita ng dedikasyon ni Paul na panatilihing buhay ang legacy ng Pugad Baboy para sa mga susunod na henerasyon. Para sa mga nagnanais sumubaybay, ang direktang komunikasyon sa official Pugad Baboy Facebook group at ang pakikipag-ugnayan kay Susan Medina o mas kilala sa palayaw na brosya ang pinakalehitimong paraan upang makakuha ng kopya. Ang muling paglitaw ng mga comics na ito ngayong Mayo 2026 ay nagsisilbing selebrasyon ng tatag ng Pinoy Comics at ng walang kupas na talas ng panulat at guhit ni Paul Medina Jr. Sa kasalukuyan, ang sining ng comics sa Pilipinas ay muling sumisigla sa pamamagitan ng mga independent creators at ang Pugad Baboy ang nagsisilbing parola para sa kanila.